Sara, anong ginagawa mo dito? Di ba sinabi ko bukas ka na pumunta? Naghahanap ka ba talaga ng gulo? Gusto ko lang kamustahin si Seb. Maayos ang asawa ko. May malay na sa awa ng Diyos. Kaya bumiti pa, umalis ka na. Bakit mo iniwan ng mga anak natin doon? Paano kung may mangyaring kidnapan? Ikaw na naman may kasalanan. Di ba ikaw ang inutusan para maging bantay ng mga bata doon? Bakit mo iniwan ng mga bata doon, Sara? Andun naman si Andy. So, kung andun si Andy, hahayaan mo pa rin. Akala ko ba lahat gagawin mo para kay Becca? Parang ngayon, parang lumalabas na irresponsable ka ng magulang. Kara, huwag ka naman magsalita sa akin ng ganyan. Kung ayaw mo pagsalitaan kita ng ganito, umakto ka sa naaayon, Sara. Ikaw ang inutusan para sa mga bata. Kaya mabuti pa. Pumunta ka na. Umuwi ka na. Baka mapahama ka mga anak natin dahil sa kagagawan mo. Sige, uuwi na. Tsaka Sara, pwede ba? Dalang-dalangan mo muna ang pagpunta mo dito sa ospital. Dahil malapit na rin kami ma-discharge. Malapit na ma-discharge yung asawa ko. Malapit na akong umuwi. Hindi mo na kailangan pumunta dito sa ospital. Ang mabuti pa, asikasuhin mo na lang yung mga anak natin doon. Baka mamaya, nakaaligid-aligid lang si Alex. Mapahamak na naman. Wala na naman akong ibang sisihin kundi ikaw. Hanggang ngayon, Kara, tindi pa rin ang galit mo sa akin. Alam mo, sa lahat ng nangyari, Sara, anong gusto mong reaction mo maranasan ko? Muntik nang mapahamak ang asawa ko. Muntik na akong maging byuda ng dahil sa'yo. Anong gusto mong reaction ang isipin ko? Matuwa? Ha? Common sense, Sara. Nasaan nga pala si nanay? Nasaan si mama? Nasa bahay. Nagluluto. Nagre-ready sa paglabas niyo ni Seb. Bakit hindi mo na lang tulungan yung nanay natin? Magluto ka na lang din, Sara. Hindi yung kung ano-ano pag inaabala mo, pinupuntahan mo pa kami dito sa ospital. Malapit na kami ma-discharge. Malapit na kaming ma-discharge. Ha? Umalis ka na. Sara! Sara! Sorry po, Ma'am Chloe. Ano pong ginagawa niyo dito? Yang magaling mong kapatid. Hindi na naman yata nakainom ng gamot. Bumabalik na naman sa pagiging bisyo niya. Nilalapit-lapitan na naman si Edward. Ano pinagsasabi ni Ma'am Chloe, Sara? Pasensya na, hindi ko nasabi sa'yo, Kara. Nakipagkita lang naman ako kay Edward kasi huling araw niya na dito sa Pilipinas. Huwag ka nga magpaluso, Sara. Ang sabihin mo, gusto mo lang talagang makita ang anak ko dahil gusto mong hindi siya matuloy sa Japan. Ano? Matutuloy siya sa Japan? Ma'am Chloe? Oo. Dahil sa kanya, napahamak ang anak ko. Pati nga asawa mo, di ba napahamak ng dahil sa kakambal mo? Kaya ipupunta ko si Edward sa Japan para hindi na siya ni Sara doon. Sara, totoo ba to? Oo. Pupuntahan ko si Edward. Tignan mo. Lumalabas talaga ang kalandian mo, Sara. Akala mo talaga malalapitan mo pa ang anak ko, Sara? Hindi ako papayag na malapitan mo pa ang anak ko para ilagay mo na naman sa peligro ang buhay niya. Ha? Ma'am Chloe, pwede ba huwag kayo mag-iskandalo dito? Ang daming pasyenteng nakakarinig sa inyo. Wala akong pakialam kung maraming pasyente dito. Wala akong pakialam. Pagsabihan mo yung kapatid mo, kung ayaw mong pumunta dito, pagsabihan mo yung kapatid mo na lugbayan ang anak ko. Lugbayan ang anak ko. Sige na po, umalis na po kayo. Wala kang karapatang palayasin ako dito, Kara. Dahil hindi mo to hospital. Hindi ko kayo pinapalis, Ma'am Chloe. Ang inaalala ko lang, huwag kayo nag-iiskandalo dito na nakakaya sa mga taong pasyente dito. Maraming may sakit dito. Maawa naman kayo.
Alam mo, hindi ko rin naman gusto mag-iskandalo, Karay. Ayoko mag-aksaya ng laway dito. Ang gusto ko lang, paalalahanan yung kakambal mo. Pwede ba pagsabihan mo yung kakambal mo na tigilan ang panglalason at pangbabrain sa anak ko at tigilan na ang paglalapit-lapit sa anak ko? Dahil lalo lang napupunta sa peligro si Edward hanggat dumidikit yan si Sarah. Sige po. Pagsasabihin ko pa yung kakambal ko. Mabuti. At ikaw, Sarah, makinig ka sa kakambal mo, ha? Huwag kang lumapit sa anak ko. Opo. Sige po. Hindi na po ako lalapit. Siguraduhin mo lang. Siguraduhin mo lang na tutuparin mo yung pangako mo. Opo. Sarah, ano na naman ba kasi to? Bakit na naman nag-iskandalo dito yung nanay ni Edward? Ano na naman ginawa mo? Bakit akong sinisisi mo, Kara? Ano ba, lahat na lang ba ng kasalanan dito? Ako ang may kasalanan? Nakakapagod ka na? So, ikaw pa may ganang sumigaw. Baka nakakalimutan mo, ikaw ang may atraso sa akin. Muntik nang malagay sa kapahamakan ng asawa ko, muntik nang mamatay ang asawa ko. Pagkatapos ngayon, ikaw pa ang may ganang magsalita sa akin ng ganyan? Ikaw pa ang may ganang manumbat sa akin? Ha? Sorry, Kara. Sorry, Kara. Alam mo, lumalabas ang pagiging kasamaan ng ugali mo, Saray. Akala ko nagbago ka na. Hindi pa rin pala. Ikaw na ngayon may kasalanan, ikaw pa ang may ganang magalit. Ang kapal talaga ng mukha mo. Wala ka na talagang pagbabago. Pasensyahan mo na kung hindi ko naman sinasadya. Sige. Para hindi na lumaki to, at para hindi na tayo mag-away, umalis ka na. Sige na. Dahil hanggat nandito ka, hindi ko maiiwasan ang sarili kong awayin ka. Please, umalis ka na, Sarah. Alis.